Anong sign? Na kayo'y sumurinder na sa ating Panginoon. Mayroon kayong ano? Sa atin, tayo mismo sa lahat nandito sa loob, sumurinder na tayo sa ating Panginoon. Hindi ako naniwala, walang hindi sumurinder sa ating Panginoon. Anong sign natin na sumurinder na tayo sa ating Panginoon? Makontento na kung anong mayroon? Ang sabi ng Book of Proverbs, chapter 3, verse 5 and 6, ganito pagkasabi. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Sino sa inyo ang hindi nagbabasa ng Bible? Minsan. Minsan nakapagbabasa na kayo ng Bible. Isa yan sa palatandaan na mayroon kang pagsuko sa ating Panginoon. Nagbabasa ka ng Bible, kasi kung hindi ka nagbabasa ng Bible, mga kapatid, binabaliwala mo ang Panginoon. Once nagbabasa ka ng Bible, isa yan sa palatandaan, isa yan sa mga sign, mga kapatid, na sinurinder mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay nananalangin sa ating Panginoon, isa yan sa palatandaan na ikaw ay sumurinder sa ating Panginoon. Na ibinigay mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Yung sinasabi ng banal na kasulatan, Thy kingdom come, Thy will be done. Sinasabi natin yan, na ang Diyos mismo, praise God, hallelujah, ang siyang masusunod sa buhay natin, palatandaan niya na ikaw ay sumurinder sa ating Panginoon. Ano ba? Praise God. Yung inaaya ka ng kaibigan mo, praise God, sa mga kalayawan, ano yung mga kalayawan? Magbigay kayo ng example sa kalayawan. Ha? Makamundo, ano yung mga, magbigay ng example. Sa probinsya, mayroon sinatawag na bailihan. Di ba? Dito sa Maynila, Paris. Dito sa Maynila, kapag inaya ka at tinanggihan mo, ang ibig sabihin, kaya ka mo itinanggihan kasi isinuko mo ng sarili mo sa ating Panginoon. Kapag tinagayan ka, praise God, nasabi ng iba, paminsan-minsan lang naman. Sayang eh. Pero tinanggihan mo, ang ibig sabihin nun, kaya mo natanggihan kasi sinuko mo ng sarili mo sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kapag sinukik ang pride mo para magbubunga ka at hindi mo nagawa yun, ang ibig sabihin, sinuko mo na ang sarili mo sa ating Panginoon. Kapag hindi mo sinuko ang sarili mo sa ating Panginoon, nagagawa mo ang lahat ng mga bagay na yan. Totoo, hindi? Kapag hindi mo sinuko ang sarili mo sa ating Panginoon, hindi mo kayang tanggihan ang anumang alok ng sanlibutan ito. Pero God, lalo na sa mga kabataan, pag sinabi, doon tayo, special ka, saan tayo pupunta? Ako bahala sa iyo. Di ba mayroong ganon? Kapag sinabi ng mga kabataan, sama tayo. Saan tayo pupunta? Di ako bahala sa iyo. Di ba? Pagdating doon sa lugar na yan, alam mong hindi kalooban ng Diyos. Kapag tinalikuran mo sila, isang sign yan ito mga kapatid, na sinurinder mo na ang sarili mo sa ating Panginoon. Pero tinik mo ito, ginrap mo ang mga, ang sabi nga nila, oportunidad daw yun. Ang sabi na, pagkakataon daw yun. So, ang ibig sabihin, hindi pa lubusang na isurrender ang sarili mo sa ating Panginoon. Kaya nga si Pastor, hindi nagbabautismo ng 12 anyos. Hindi nag-execute ng water baptism ng 14 anyos, 9 years old, 10 years old. No, bakit? Praise God. Kapag gagawin ni Pastor yun, niluloko ko lang ang tao yun. Bakit? Hindi pa kasi hinog ang kaisipan ng tao.
At kapag nagkakasala sila, ang sasabihin, kasalanan ni Pastor to eh. So, bakit? Hindi niya kasi sinasabi lahat eh. Tsaka bata pa kasi ako noon. Hindi ko pa lubusang naintindihan. O, diba? Kaya kung hindi natin mapagtakahan, mga kapatid, na sa panahon ngayon, ang daming Kristiyano na nanghihina, ang daming Kristiyano na lumalayo sa Diyos dahil hindi kasi nalagarong nauunawaan ang mga bagay na yun. Kapag sinurinder mo ang sarili mo sa ating Panginoon, glory to God, hallelujah, nababago ang pag-iisip mo. Nabago. Kung dati, mahilig ka magduda, ano ba yung magduda? Mahilig ka, meron pa kasi sinasabi lang, di ko alam kung bakit sinasabi ng tamang hinala, tapos yung tamang hinala, mali naman pala. Bakit ba sinasabing tamang hinala? Hindi kayo mga kabataan. Reverse psychology. Ha? Reverse psychology. Reverse psychology, ha? Sabi, tamang hinala ka naman. Eh, mali naman. So, ang ibig sabihin, yung pag sinasabing tamang hinala, expression na reverse psychology ng tao. Friends, kapag mayroon ka, kung sinuko mo na ang sarili mo sa ating Panginoon, wala ka ng pagdududa. Wala ka ng pag-alinlangan. Wala ka ng, praise God, hallelujah. Wala ka ng pag-iisip na masama doon sa iyong kapwa. Bakit? Praise God. Dahil alam mo na hindi kalooban ng Diyos yun. Ito ang mga senyales o sign na ikaw ay sumuko sa ating Panginoon. Praise God. Hindi mo magagawa ang sinasabi mga kapatid, praise God, ng Romans chapter 12 verse 1 hanggang 2. Pakibasa. Ito sulat ni Pablo sa taga-Roma. Chapter 12, verse 1 hanggang verse 2. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Hindi natin magagawa ito, mga bagay na sinasabi ng Apostol Pablo, praise God, na ang kabanalan kung wala tayong pagsusurinder sa ating Panginoon. Kailangan sumurinder tayo. Praise God. Katulad sa kurso ni Esther, ni AJK. Kung wala siyang pag-surrender, doon sa nakatataas sa kanya, kapag sinatapos na, hindi niya magagawa ang mga bagay na yon. Bakit? Ha? Kay Esther AJK. Kapag ikaw na-assign, at mayroon ka ng CEO, ano tawag mo? Yung pinaka-team leader ninyo, katawag nila doon. Yung officer nyo sa isang glory to God, sa isang departamento, wala kang magagawa kung hindi ka pwedeng magpapasakop sa kanya. Totoo, hindi. Lahat ng direktiba niya kailangan mong gawin. Hindi mo pwedeng gawin ang hindi niya gusto. Kailangan gawin mo ang kanyang gusto. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon na Apostol Pablo, mga kapatid, na kapag tayo magpapasakop sa Diyos, nagagawa natin ang lahat ng bagay sa pagpapakabanal. Kapag nagpapasakop tayo, bakit? Wala kasing susunod kung hindi magpapasakop. Kailangan magpapasakop ka. Naroon ang pagsunod. Kailangan sumurinder ka. Praise God, hallelujah. Lalo na yung pride natin. Isurrender natin yan sa Panginoon, yung pride natin. Kasi maraming nasisira ang buhay sa pride. Totoo yan. Napakaraming nasisira ang buhay niya sa pride niya. Dito sa oras na sa patingin ng isang tao na para siyang lugi. Di ba? Para siyang
Parang inapakan ng kanyang pagkatao. Di ba? Na agad ang reaksyon, mga kapatid, praise God, na nakagawa ka ng mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Lahat naman siguro tayo may pride. Meron ba? Wala. Lahat tayo. Pero yung pride natin, since na tayo na-isurrender na sa ating Panginoon, nagkaroon ng control. Nagkaroon ng, praise God, limitasyon. Unlike dun sa wala kang Diyos sa buhay mo, ay sigurado ka. Kaya nga na-invento yung namin na lobas yung sinasabing, praise God, mare. Anong mare? Marites. Dahil nagsisimula ang marites kasi nagsisimula yan sa pride. Bakit? Kapag nainggit, naroon ka ng, pag may inggit ang isang tao, may pride. Totoo ba? Na kapag may inggit ang isang tao, may pride, wala. 100%. Kapag may inggit ang isang tao, may pride yun. Sino yung marites na walang pride? Bakit yan? Dahil lagi niyang kinukumpara sarili niya dyan. Doon sa mga taong pinag-uusapan. Lagi niya ikinukumpara sarili niya doon sa kapasidad ng ibang tao. Mas maigi ako. Mas magaling ako. Praise God. Maiiwasan natin yan kapag ang mga bagay na yan ay isinurrender ang buhay mo, isinurrender mo sa ating Panginoon. Ito ang mga epekto, mga kapatid. Mga effect. Mga naepektuhan sa buhay mo kung ikaw ay, praise God, hindi isinurrender ang sarili mo sa ating Panginoon. Ito ang maging nangyari. Matthew chapter 13 verse 3, pagbasa. Hanggang verse 4. Tandaan yung mga naghahasik. Praise God. Sabi dito, Matthew 13 verse 3. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At ang paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. praise God. Panghahasik. Ang verse na ito, mga kapatid, ay nakapokus siya doon sa naghasik. Sa pagkakataong ito, pupukus tayo sa mga nahasikan. At si Pastor isa sa mga nahasikan noong unang panahon ng salita ng Diyos. Praise God. Nasabi, at sa mga paghasik niya, ay nahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang ibon at kinain nila. Praise God. So madaling sabi, ang taong nahasikan ng salita ng Diyos, which is yung nakikinig, kung bakit nawala sa puso niya ang salita ng Diyos, dahil hindi niya kasi tinanggap ang Diyos sa sarili niya. Hindi niya tinanggap ang salita ng Diyos sa buhay niya. Praise God. Kaya sa ganung paraan, mga kapatid, hindi niya napag-iingatan. Bakit hindi niya napag-iingatan ang salita ng Diyos sa puso niya? Bakit? Kasi wala sa isipan niya na isusurrender ang kanyang buhay sa Diyos. Wala sa isip niya yun. Alam mo yung tao nakikinig lang, pagkatapos, papasok dito, lalabas din dito. Nakuha nyo? Yun ang tao. Papasok sa isang tainga, lalabas sa kabilang tainga yung salita ng Diyos. Bakit wala siyang interes? Bakit wala siyang walang nanatili sa puso niya, kahit sa kaisipan niya ang salita ng ating Panginoon? Bakit? Inaagaw ito sa pamamagitan ng ayaw mo kasing isurrender ang sarili mo. Ayaw mo kasi nga, praise God, hallelujah, kilalanin ang Diyos sa buhay mo, sa buhay nila. Kaya ganoon na lamang, mga kapatid, praise God, na kapag nakakita ka, pagka may napapansin kang mga nangangaral, ang ibang tao, basta na lang, dumadaan, tapos, okay lang. Di ba? Wala sa puso nila yun. Which is na kung kanilang pag-isipan ng maigi, mga kapatid, praise God, dapat na binibigyan ng pansin ng salita ng Diyos. Na hindi niya papayagang aagawin ang binhi
nasa puso ng tao, nasa kanyang puso. Friends, ganyan lang, hindi pumasok sa puso eh. Sa tainga, lalabas sa kabilang tainga. Hindi pumasok. That's God. Iba kasi yung bingi kaysa bingi-bingian. Dahil kapag nagbingi-bingian ng isang tao, sigawan mo na sigawan, bingi pa rin yan. Mas bingi yun eh. Totoo yan. Minsan nabubulag din. Ang tatay ko, talagang bingi yun. Pero kapag sumigaw ka, naririnig niya. Kaya kadalasan, magsalita siya, hindi buo. Yung salitang 500, titintos. Kasi yun ang narinig sa kanya. Ang star apple, kasing kapul. Pero ganun pa man, pumasok sa puso niya yung salita ng Diyos. Kaya nanatili siya naglilingkod hanggang sa ngayon sa kanyang katandaan. Praise God. Ito yung spirito, ito yung kaluluwa mga kapatid, praise God, na walang plano o walang balak, glory to God, na magpapasakop sa ating Panginoon. Sabi ng verse 5, ang sabi, at ang mga may nahulog sa mga damuhan, naro'y walang sapat na lupa, at magdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Ito yung mga kaluluwa, mga kapatid, praise God. Kaya sabi ko, focus tayo sa mga nakatanggap ng salita ng Diyos. Kapag ang pag surrender mo sa ating Panginoon ay kalahati lang, meron kasi nagsusurrender eh. Kalahati lang. Bakit kayo kalahati lang? May sumurrender kasi kalahati lang. Yung tipong katwiran lang, mga kapatid, di bale, matagal pa naman babalik ang Panginoon. Sino ang katwiran yan? Ako, may kakilala ako na katwiran ng ganon. Kasi minsan po siyang dinalaw sila sa bahay nila. Tapos praise God, nag-uusap kami, magaling siya marunong siya sa Bible. Magaling, mabilis na siya magbasa ng Bible. Tapos, naroon siya sa kanyang kahinaan. Ang sabi naman sa akin, Pastor, matagal pa man babalik ang Panginoon eh. Matagal pa naman. Sabi niya, yun yung espiritu, yun ang kaluluwa, na kung kapag sumurindo sa ating Panginoon, kalahati lang. Ang tawag nun, parsya lang. No, parsya lang pagkasurindo sa ating Panginoon. Kaya tuloy, mga kapatid, ang buhay ay hindi nagiging mabuti. Kaya tuloy, bagamat na pareho sila nangangaral, mag-asawa, hindi naging masaya ang buhay. Glory to God. No, bakit nagagawa mo kasi yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos? Sabi nga niya, pag salubong niya sa akin, nung tumawag si Pastor, Praise God, punta mo kami dito kasi yung kapatid mo, yung doon sa nasira na parang nabaliw na ata, parang sister sister, yung sa Lagro. Gingging? Oo. Saan gabi? Habang ako nagbabiyahe ng Grab, sabi niya, tumigil, sabi niya, Pastor, yung isang kapatid mo, text, tumawag, sabi niya, Pastor, pwede ba kami puntahan? Kasi si Gingging ay parang nasiraan ng bait. Sabi niya, di dumating. Dumating ako doon mga alas 8:30 na siguro. Kasama Sister Princess. Nung dito pa sila noon. Oy, doon sa tapat ng North Fairview. Pagdating namin doon, ito yung bunga ng kalahati lang ang pag-surrender mo sa Panginoon. Pagdating namin doon, sabi niya, Pastor, hindi ko mapigilan, Pastor. Ano yan? Nagagamit ko yung black magic ko, Pastor. Wala, todo hindi. Ha? May black magic siya. Kaya sabi ko nga sa kanya, alam mo, kung ikaw ay totoong manampalataya sa Diyos,
hindi mo na gagawin yan. Totoo lang. Sinurinder mo na lahat eh. Sinurinder mo na lahat ng pagkatao sa Diyos eh. Sinurinder mo na lahat anong espiritu mayroon ka sa Diyos. Hindi mo na gagamitin yan. Glory to God. Ito yung mga Kristiyano, mga kapatid na dapat nating ingatan. Bakit? Nakakatisod yan. Sa totoo lang. Then mayroon tayong Kristiyano, mayroon tayong kasamahan na natitisod din. Kasi nga, nakikita niya, praise God, hindi lang nakikita, maging sa panalita, naririnig niya yung hindi ka dapat na maririnig sa loob ng bahay sambahan. Dahil kawan na, hindi pa kasi totally na ibigay ang, na-surrender ang kabuuan mo sa ating Panginoon. Kaya pa rin ang Diyos. Hanggang nagpapatuloy tayo na nag-aaral ng salita ng ating Panginoon, hindi lang kayo ang mabibinipisyon, pati ako. Lahat tayo ang mabibinipisyohan dito. Glory to God. Mga kapatid, ano ang stand? O ano, mga kapatid, praise God, hallelujah. Ang katayuan ng isang taong totoo na isinurrender ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Ang pakibasa, pakibasa. Verse 7. Pakibasa ang verse 7 ng Matthew 13. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Praise God. Ulitin ko. Ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Praise God. Sino nakakaramdam ng pag-iinis? Sino nakaranas ng pag-iinis? Ano yung pag-iinis? Marami. Oo. Maraming kaluluwa, maraming nakakatanggap o tayo mismo nakakatanggap sa ating salita nating Panginoon na habang nakikita ka na naglilingkod ng matiwasay sa ating Panginoon, iniinis ka ng iniinis, inaasar ka ng inaasar, sinusundot ang iyong espiritu. Totoo hindi. Maraming nag-inis sa'yo kapag ikaw'y naglilingkod ka sa ating Panginoon at nakita nila na yung katuwiran ng Diyos ay nasa buhay mo, iinisin ka, susukatin ka. Pero dahil sa ikaw ay totoo na sinurinder mo ang sarili mo sa ating Panginoon, nilalabanan mo to. Kaya tayo nagtatagal hanggang sa ngayon na andito sa loob ng bahay sambahan. Kasi anumang pag-inis mayroon, natatagumpayan natin yun. Bakit? Bingi na kasi tayo roon. Binulag na kasi tayo ng Panginoon yan. Tinakpan ng Diyos ang tainga natin sa mga taong nang iinis. Pero God, kung kayo nakakaranasan, mas mahigit si Pastor nakakaranas noon. Glory to God. Sa pangiinis. Sa pangungutya. Buhay. Buwangagin daw. Praise God. Oo. Glory to God. Ito yung mga bagay na sa iyo mismo sarili, napapatunayan mo na ikaw, in-offer mo na o sinurrender mo na ang sarili mo sa ating Panginoon. Bakit? Natagumpayan mo ang mga bagay na yan. Sige nga, kung 50-50 ang pagiging Kristiyano mo, pag ininis ka, anong sinasabi mo? Anong sabihin mo? O, di ba? Sabi nga sa Bible, pag binato kang tinapay, pag binato ka ng bato, kapag nainis ka, ilagay mo sa garapon, ibalik mo sa tao. Ito yung espiritu. Kasi tutulan ang tao mapaghiganti. Mapaghiganti ang tao. Glory to God. Ito ang karanasan natin, nararanasan kapag hindi buo o hindi natin maisurrender ang sarili natin sa ating Panginoon. Ito ang kadalasan natin naranasan. Glory to God. Kapag napagtagumpayan mo ang lahat ng mga bagay na ito, mga kapatid, ito ka ngayon, verse 8, ito ka ngayon. Kapag natagumpayan mo lahat, ito ka ngayon. Verse 8. At ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga, ang ila'y
tig-100, at ang ilay tiga-60, at ang ilay tig-30. Praise God. Kapag tayo, Lord to God, hallelujah, ay nakapagtagumpayan mo ang lahat ng pag-iinit sa buhay mo, ito ka ngayon. Bakit? Dahil, Lord to God, ang buhay mo ay naisurrender mo sa ating Panginoon, namumunga ka ng mabuti. Namumuna, nakikita na sa iyo ang kaliwanagan sa buhay mo. Nagiging ilaw ka na ng sanlibutan. Maging halimbawa ka na sa kapwa mo. Lord to God. Pero kapag hindi mo isinurrender ang sarili mo, hindi mo makakamtan ang ganitong pagpapala mula sa Diyos. Sabi nga nila, langgam nga kapag naipit, nakakagat eh. Dahil doon ang yun talagang nasusunod ng sa tao, yung pride. Nasusunod yan. Hanggang saan ba tayo magpapakumbaba? Kapag dumating na sa punto, iniinis ka ng iniinis. Hanggang saan tayo magpapakumbaba? Ha? Hanggang kaya. Hanggang kaya. Pag hindi na kaya, bahala na. Bahala na. Pag hindi kaya, bahala na. Kasi ngayon na yun eh. May hangganan naman din talaga. May hangganan din naman talaga. Unang-una, ang Diyos natin hindi naman duwag. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Nga lang matuto tayo mga kapatid na mag-control sa sarili natin. Kapag hindi tayo matutong mag-control sa sarili natin, glory to God, pwede naman tayo magalit, pero huwag kang magkasala. Pwede kang magalit, huwag kang magkasala. Kapag sa Pablo, pwede kang magalit, huwag kang magkasala. Kasi kapag ka nagagalit ka, kadalasan kasi nagkakasala. Hindi nga rin sa Virgin, nakamura na daw eh. O di ba? Kasi ganun ang respan ng laman ng tao. Ganun ang respan ng laman ng tao. Glory to God. Dahil sa mag-iisa ka. Kaya ko kaya sundin ang kalooban ng Panginoon? Diba? Paano kaya ito? Kaya ko kaya sundin? Masusunod ko kaya ang kalooban ng ating Panginoon? Diba? Makaya natin yan. Huwag ka lang magkulang sa panalangin sa Diyos. Huwag kang magkulang sa prayer. Kasi yun talagang pinaka-armas natin, prayer. Glory to God. Kahirap naman gusto manalangin, galit ka ba? Hindi ko ito ba? Ito. Naranasan niyo na pag tinatawag ka ng pastor, sige ka manalangin, tapos galit ka. Mayroon ka naramdamang galit. Ang hirap pag manalangin yung sabihin mo, si brother, hinihiling ko si brother manalangin, yung pala, may galit sa puso niya eh. Sa puso, sa katabi pa niya. Sige na. Paano siya manalangin? Yung mga bagay na yan. Hindi na lang tingnan, pastor. Ha? Hindi na lang tingnan. Di lumabas na magtunuhin ka manalangin ngayon. Huwag mo na isali. Alam mo kung bakit sinabi ko ito mga kapatid? Dahil naranasan naman kasi ng karamihan ito. Totoo yan. Hindi naman ito biro. Naranasan ito karamihan. Ihalata pa naman. No? Paano ko nahalata? O paano ko nalaman sa tao mananalangin na may galit? Kapag tinawag mo, ang tagal magsimula ng panalangin. Alam bakit? Pinakakalman niya muna sarili niya bago siya manalangin. Kasi kung minsan nadadala na sa loob ng bahay-sambahan yung bigat sa puso mo. Ito yan, nadadala sa loob ng bahay-sambahan.
Lalo na kapag katabi mo yung mga, katabi mo yung marites. Pasok pa lang ng bahay sa bahan, nakala mo, parang sinalaban. Di ba? Paano ko ikukontrol sarili ko riyan? Tapos, nilipat ako ng upuan, Pastor. Eh, may testimonya pa naman, Pastor. Kaharap mo pa. Kaharap mo pa. Umuko na lang. Ganun. Di pati ikaw na ikaw nagkakasala. Bakit? Iba yung siniisip mo. Oh, patutuo pa ito. Lugo-lugo naman. Diba? Alam mo, nagagawa ang mga bagay na yan. Bakit? Hindi naging malinis ang puso natin yung bakit. Hindi kasi natin totally sinurrender sa lahat sa ating Panginoon. Naroon pa yun eh. Naroon pa yung Espiritu eh. Sa puso natin eh. Naranasan ko doon yung Pastor Mark. Ha? Yung Pastor Mark. Naranasan mo? Ano ko yung... Dahil sa lahat ng anggulo sa buhay natin, mayroon talagang gagamitin ng Diablo para mawawala ang focus mo. Bakit? Kasi nakita kasi nila na hindi na naman lahat totoo sinurrender sarili mo, may nagtira ka pa sa buhay mo eh. Huwag muna. Hanggang dito lang muna, Pastor. Ito lang muna, Pastor. Hanggang dito lang muna, Pastor. Kasi bakit? Mayroon pa akong babalikan, Pastor eh. Pag nakaganti ako, doon ako. Susurrender sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Pinalikan ko yung anak ni Anne. Kaya yan ang mga bagay na dapat natin isurrender sa ating Panginoon mga kapatid. Kasi, ang epekto noon, paglabas mo ng bahay sambahan, wala kang kapayapaan. Balik pa pa din. Galit ka pa rin, totoo yan. Wala kang kapayapaan. Laging nasa isipan mo. Sila yung mga taong, please God, pinahintulutan ng Diablo na iinisin ka. Hallelujah. Pero kabisado mo pa naman ng busos ko minsan. Andito na naman yan. Mayroong ganon. Totoo yan. Pero kung nagpapatalo ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa mga bagay nun, ikaw din ang talo ron. Amen. Ikaw rin ang talo. Glory to God. Kaya may mga nawawala din sa church. So kaya malaking at maliit na church, may nawawala eh. Talo eh. Praise God, hallelujah. Ibig sabihin, Pastor, kahit kapatid ng Pastor, ng bababae, nakikilig pa rin ako doon. O, diba? Kasi totoo lang. May kapatid din ng Pastor ng bababae. Yan ang iyang pinakamasama eh. Kasi sila minsan ginagamit eh. Ginagamit sila para pahinain ka. Ginagamit sila para inisin ka. Dahil yun ang lalang ng Diablo. Huwag kang magpapatalo. Lumaban ka. At sa panahon na paglampasan mo yan, marami na makikita sa iyo mga kapatid. Praise God. Ang sabi nga, ang verse 8, ang sabi, at ang mga iba'y nahulog sa mabuting lupa. Ano yung mga nahulog sa mabuting lupa? Ito yung mapagtiis. Kaya dalhin ang lahat. Praise God. Kayang iwasan ang lahat. Kayang ipagpalit ang kaibigan, praise God, sa paglilingkod niya sa Diyos. Kayang talikuran ng kapatid niya, praise God, basta siya ay maglilingkod ng tapat at totoo sa ating Panginoon. Sila yung tinutukoy naman ng kasulatan na nangagbunga. Ang ila'y tig 100 at ang ila'y tig 60 at ang ila'y tag-30 at hindi lang yun. Mas marami pang bunga ang iyong mga matatanggap, ang makikita sa buhay mo kapag ikaw ay totally surrender sa ating Panginoon. Hallelujah. Malapit ang panahon. Baka madatnan tayo ng Panginoon sa kanyang pagbabalik na ang isurrender mo kalahati lang. Eh, pati, nananggal dito. Kalahati lang ang lilipad. Praise God. Hallelujah. Sabi nga, kung ang mata mo ang isang dahilan para mabubulit ang kaluluwa mo sa impyerno, dukutin mo ito. Mas maigi pa ang walang mata na pumama kaysa walang mata na makakapasok sa karya ng Diyos. Kung sakali ang kanang kamay o kamay mo ang
Praise God, ang dahilan para may bubulid ka sa impyerno, mas magandang pang pumasok sa karya ng Diyos na walang kamay kaysa mabubulid ang kaluluwa mo sa impyerno. Praise God. Hallelujah. Pastor, ang hirap. Ang hirap gampanan, Pastor, ang kalooban ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Pero kung bakit pagka tayo nagkakasakit, pag na ikaw nasa paligid ng karamdaman, ano ang nalalaman ng kaisipan mo? Puro si Lord. Puro si Lord. Pero nung malakas ka, anong gumaga ng mabilis sa'yo? Masarap mo kaya. Itong bibig na to, yung dila na to, nasa pinakamaliit sa parte ng katawan ng tao, pero ito'y nakapagbubulid sa'yo sa impyerno. Itong dila na to. Split seconds lang ito. Praise God. Makukumit mo ang pagkakamali. Split seconds lang. Totoo lang. Ano nga? Dahil ito may mga praise God kadalasan ginagamit ng Diablo, no, kalaban natin, para tayo mawala sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Diablo, lahat tayo mabubulit kasama niya sa kanyang trono sa impyerno. Lahat tayo. Totoo lang mga kapatid, meron ko nung nakaraang linggo sa dialysis center, nakausap ko yung Jehovah Witness. Yung Jehovah Witness. Nagbigay sa akin ng leaflets. Tapos sabi niya, bro, kung gusto mo bro, Bible, bibigyan kita malaki Bible. Sabi niya sa akin ng ganun. Sabi ko, bro, may Bible na ako. Sabi ko, alam ko kasi bro, Bible nyo, revised Bible yun sa inyo. Oo bro. Pero kasi ang gamit ko, King James Bible. Naniwala ka ba bro? Sabi ko, naniwala ka ba bro? Na ang revised Bible, galing sa King James Bible yan. Oo bro, sinalin lang ng binababaw lang ng ang Tagalog doon. Totoo yan. Sabi ko sa kanya, dahil ako mismo, nakapasok doon sa nyo, sa Watchtower. Alam niyo Watchtower? Sa may Del Monte. Watchtower. Sa may papunta sa Fresco. Ngayon, Fernando po, ang state na may tawagin, Fernando po, pero dati hindi naman. Hindi Fernando po yan. Andun yung Watchtower. Sabi ko, nakapasok na ako sa church nyo, sa gawaan nyo ng Bible. Pero ang hinahanap ko, King James Bible. At doon ko nalaman na kapag sila pala namatay, impyerno sila. Tanggap nila. Pag namatay, impyerno sila. Kasi ang impyerno, na kanilang interpretasyon, ilibingan. Pero to God, hallelujah. Kaya sabi ko po, ayaw ko mamatay po. Ayaw ko mamatay. Sabi ko nga, huwag na kayo magbiro ng St. Peter. Kasi St. Peter magdadala sa inyo sa impyerno. lahat ng nurses doon, lahat ng staff doon, natatawa tuloy sa ganong mga bagay. Mga kapatid, friends, bakit ko sinabi ito mga kapatid? Dahil maraming naghahayag talaga ng salita ng Diyos ngayon. Maraming naghahasik ng salita ng binhi na salita ng Diyos ngayon na hindi mo malaman kung sino talaga ang totoo. Unang-una, naniwala sila dalawang Diyos. Dalawa sila. Praise God, hallelujah. Pero si Kristo hindi sila naniwala na si Kristo ay Diyos. Pero nabasa niya sa Bible niya na si Kristo, doon sa Bible ng King James Version, na si Kristo ay Diyos. Doon sa kanilang Bible, si Kristo ay hindi Diyos. Sabi ko, ito bro, kanina, sabi ko nga sa kanya, naniwala ka na ang Bible nyo galing sa Bible ng King James Version, pero pagdating doon sa inyo, binago nyo. Kaya pag nagnagagalak mga kapatid at napapatunayan ko, praise God na ilang araw, ilang oras kami nag-uusap, na nandoon, praise God, hallelujah, ang katotohanan na ang King James Bible lang dapat pagbabasihan. Wala nang iba.
Mayroong international version. Mayroon kayong international version ng Bible? New International Version? Pag yun na binasa, naroon pa rin si Kristo ay Diyos. Pero, doon sa Bible nila, hindi na si Kristo. Hindi na Diyos si Kristo doon. Kaya nakakatakot. Kahit ilang beses magbigay pa na magbigay ng Bible, kung ang Bible ay binago, ang bunga nito, wala pa rin katotohanan ang bunga nito. Praise God. Tanggap nila na kapag sila mamatay, sa impyerno sila. Kayo ba? Tayo ba? Papayag? Na kapag tayo nawala sa mundong ito, mamatay tayo sa impyerno ang punta natin? Init-init dun. Praise God. Di ko lang alam kung talagang yun talaga ang prayer nila. Kaya po ng Diyos, mga kapatid, dahil sa pagkakataong ito, tayo ay nakakapagtiis ng mga pag-iinis sa atin. Tayo ay nakapagpapatuloy ng paglilingkod sa ating Panginoon ngayon, hanggang sa ngayon. At ang taong ito, January, and then dalangin natin na itong taon mabubuli natin ito sa paglilingkod natin sa Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Kaya po rin ng Diyos, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan na isurrender ang ating sarili sa ating Panginoon. Dahil ito lang tanging susi na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Mabigat man, mahirap man, totoo lang, mahirap man talaga. Yung kalaban mo, sarili mo, mahirap. Yung kontrolin mo, sarili mo, napakahirap ito. Madaling kontrolin ang pagkain mo, totoo yan. Kasi lagi ka natatakot, baka mamaya mag-high blood ako. Kung magpapadami ako ng pagkain, baka mamaya kung ano magresulta sa katawan mo. Pero yung spirito on how to speak, yung mga salita na lalabas sa ating bibig, napakahirap kontrolin yun. Kasi daglian lang yan. Isang saglit lang yan. Split of the tongue na yan. Pinalitan pa naman lang yung PI na yan. Anong pinalit? Ha? O, mga kabataan. Putik. Ano? Diba? Split of the tongue lang yan. Nakukumit mo na yung pagkakamali na yan. Sino mahilig doon? Diba? Praise God. Pag nagsalita ka ng mangmang, mga kapatid, anong pinakamababaw sa salitang mangmang? Ano ang pinakamababaw sa salitang mangmang? Tanga. Yan ang pinakamababaw ng salitang mangmang. Praise God. Hallelujah. May bubo pa. Mayroon pang iba. Oh. Ano bang mas masahol? Bubo o tanga? Ha? Ha? Tanga ang pinakamasahol. Bakit? Walang gamot doon. Walang gamot doon. Pero ang bobo, pwede pang maturuan. Eh, pero ng Diyos, tayo ito may mga kapatid niyo umaga. Yung nagdadala ito niya. Magagawa natin lahat ng bagay ito at masunod natin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, kung buo ang isusurrender natin, buong buhay natin ang isusurrender natin sa ating Panginoon. Minsan mo nito awitin ng isang, when I look into your holiness, kabanalan ng
Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Na naging tapat, naglilingkod sa iyo, God. Mahirap man ito, Panginoon, gawin sa buhay namin. Pero kailangan mong gawin, O Diyos, sapagkat ito ay kalooban mo, Panginoon. Sinurrender namin, O Diyos, ang buong buhay namin sa iyo, God. Panghawakan mo ito, O Diyos. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa nakalipas na taon sa buhay namin, Panginoon, na napagtagumpayan namin ng lahat ng kabigatan sa buhay namin. Sa buhay namin, literal, O Diyos. Higit sa lahat, sa buhay namin spiritual, Panginoon. Marami man ang naging hadlang, Panginoon, sa aming paglilingkod. Subalit, O Diyos, hallelujah, andito ka, Panginoon, na siyang maagapi sa amin upang mapagtagumpay namin ng buong taon, God. Maging sa pagpasok, O Diyos, ng taong kasalukuyan, Panginoon. Dalangin naman, O Diyos, hallelujah, na muli namin mapagtagumpayan ito, Panginoon. Dahil alam namin, Ikaw may higit na makapangyarihan sa lahat. Salamat na inilikom mo ang iyong mga anak sa bayang sambahan, Panginoon. Na kung paano mo kami dinala, O Diyos, na may kapayapaan, kagalakan, kasiyahan, Panginoon, sa aming pag-uwi, sa aming kanya-kanyang tahan, Panginoon. Baon namin ang kapayapaan at ang pagmamahalan ng bawat isa, O God. Salamat, O Diyos, pinagbigkis mo kami. Hallelujah. Katagumpayan ng gawain ito, Panginoon, ay lubos sa aming pinasalamat, O Diyos, sa iyong dakilang pangalang Jesus. Amen. Praise God. Matanghali, mga kapatid. Oh, I love you with